Pumasok si Callan sa kanyang nightmare para mag-testing ng bagong gawa na kamay ng Guren. Nag-disguise si Cici upang maging mensahero ni Lelouch sa Chinese Federation upang makipagsabuatan. At pagsapit ng hapon ay naalala ni Lelouch pati na ni Suzaku ang karanasan nilang tatlo nila Nonely noong nakaligtas sila sa nangyaring pag-atake ng Britanya. Kinabukasan ay muling nagkita ang magkaibigan sa academy. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam na magkalaban pala sila sa battlefield. Dumating si Ribal para ibalita na nagpunta daw si Millie sa arranged date nila ng isang Earl, subalit umalis na si Lelouch dahil may importante pa siyang gagawin. At si Lloyd ang Earl na kadate ni Millie. Pag-uwi ni Ogie ay ipinagluto na pala siya ng pasyente niyang si Villeta na nawala ang alaala. Samantala si Nonely naman ay pinuntahan ni Mao na buhay pa pala, kaya pag-uwi ni Lelouch ay ang litrato na lang ni Nonely ang nadatnan niya. Tumawag sa telepono si Mao para sabihin na may 5 oras daw siya para mabawi ang kapatid. Saka nagbanta na papatayin nito si Nonely kapag nagsumbong siya kahit na kanino. Kagad na hinanap ni Lelouch si Nonely hanggang sa magpunta siya sa silid ng student council, kaya napansin ni Suzaku na tila nababalisa ang kaibigan. At nang sundan niya si Lelouch ay nakita nito ang litrato ni Nonely na nakatali. Tinulungan na siya ni Suzaku sa paghahanap at pagdating nila sa ibaba ay merong nakaabang na machine gun. Subalit nagulat si Lelouch dahil matapang na sumugod si Suzaku dahil kumpiyansa pala siya na magagawa niyang maiwasan ang mga bala nito. Nakarating sila sa lugar ng pinagdalhan kay Nonely, subalit merong bomba na nakasabit na maaaring sumabog kapag ginalaw nila ang dalaga. At ang tanging paraan para ma-defuse ang bomba ay ang maputol ang tamang wire habang hindi napipinsala ang iba pang wires. Subalit imposible itong magawa ng isang tao, ngunit buo ang loob ni Suzaku na magagawa niya ito. Pero hindi pa rin siya pinayagan ni Lelouch dahil masyadong mapanganib, kaya nagpunta ang bida sa kinaroroonan ni Mao. Dahil nais pala ni Mao na muli siyang makalaban sa chess. Samantala nagre-relax naman ang magkapatid dahil ngayon lang lumuwag ang mga oras nila. At dito rin sa lugar na ito ay naalala nila si Lelouch dahil magkakalaro sila dito dati noong mga bata pa sila. Gumamit si Mao ng isang timbangan kung saan kapag naabot ang sapat na timbang sa tapat ni Mao ay sasabog ang bomba, at kapag kay Lelouch naman ang mas bomb-igat ay maliligtas ang kapatid. Subalit nananalo si Mao kaya mas bumibigat ang nasa tapat nito kaya mas nalalagay sa panganib si Nonely. Hanggang sa wala ng galaw si Lelouch kaya pinapaglaruan na lang siya ng kalaban. Kaya naman nagmakaawa na lang ang bida upang mailigtas si Nonely. Labis na natuwa si Mao sa narinig, ngunit hinulag niya pa rin ang panghuling piraso para sumabog ang bomba. Pero blang nangyari kay Nonely, saka biglang dumating si Suzaku para arestuhin siya. Nagawa na palang ma-defuse ni Suzaku ang bomba dahil sa tulong ni Lelouch, ngunit wala pa ring maalala ang bida sa ginawa niyang plano. Dahil pala ginamitan ni Lelouch ng giyas ang sarili, para makalimutan niya ang sariling plano upang hindi ito malaman ni Mao. Tapos nandoon na rin pala si Sayoko para pakawalan si Nonely. Para makawala ay pinaalala ni Mao kay Suzaku ang pagpatay sa sarili niyang ama. Dahil ginawa pala ito ni Suzaku para mapigilan ang paglaban ng mga Japanese sa Britanya at matigil ang kaguluhan. Pero giit ni Mao na ginawa lang ito ni Suzaku para iligtas ang sarili. Sa init ng sitwasyon ay sinubukan ni Lelouch na gamitin ang giyes, na sa pagkakataong ito ay natalo ang giyes ni Mao kaya hindi siya makapagsalita. Tapos paglabas niya ay nag-aabang pala si Cici, na siyang tuluyang tumapos sa kanya. Samantala tulala si Suzaku nang maalala ang mapait na nakaraan. Kinabukasan ay naging model si Lelouch sa art class nila, dahil ipapakita pala nila ito sa Royal Blood para mapili kung sino ang mananalo. Natuwa si Ogie nang makita ang pagkain ni ipinabaon sa kanya ni Villeta. Nang magpunta sa kanila ang natitirang magigiting na piloto ng Japan Liberation Front upang humingi ng tulong upang iligtas si Todo. Dahil sinakripisyo daw nito ang sarili para makaligtas sila. Agad na pumayag si Zero sa request ng JLF dahil ang Black Knights daw ay ang mga kabalyero ng hustisya. Naghahanda ang Royal Guards para sa execution ni Todo nang dumating si Yuffie kaya pinapili siya ni Cornelia kung sino ang gusto niyang maging knight. Kasama ng magkapatid si Suzaku nang dumating si Cecile dahil kailangan niya daw makausap ang sundalo. At bago siya umalis ay sinabi ni Lelouch na may napakahalaga daw siyang sasabihin sa kaibigan sa pagbabalik nito. Natutuwa daw si Nonely kay Suzaku dahil sa serbisyong ibinibigay nito sa Britanya na siyang ikinabahala ni Lelouch. Samantala aksidente naman na nakita ni Shirley ang isinulat niya tungkol kay Zero bago pa siya magamitan ng giyes. Kasalukuyang idinaraos ang pagpili sa mananalo sa art contest, subalit ang tanong ng mga tao ay tungkol sa politika. Ngunit walang masyadong alam si Yuffie sa ganitong usapin. Inaayos ng Black Knights at ng Japan Liberation Front o JLF ang Guren para sa paghahanda sa pagliligtas kay Colonel Todo. Saka dumating si Rakshata na siya palang developer ng Guren, at binigyan niya din si Kala ng battle suit para mas maging ligtas sa laban. Ibinalita kay Todo na ang magiging executioner niya ay si Suzaku. Kaya pinapapirma sila Lloyd ng mga dokumento, ngunit parang ayaw itong gawin ni Suzaku.
Dahil naaalala niya ang nakaraan kung saan tinuturuan pa siya ni Colonel Todo na makipaglaban. Saka biglang may sumabog sa malayo kaya hindi natuloy ang pagpirma sa mga dokumento. Agad namang dumating ang Royal Guard subalit walang hirap lang silang tinalo ng mga tauhan ni Todo gamit ang mga bagong unit ng Nightmare. Ipinag-utos daw ng higher-ups na patayin na nila si Todo bago pa ito mailigtas ng mga kasamahan. Subalit biglang dumating si Zero kasama ang Guren para iligtas ang Colonel. Pero ayaw sumama ni Todo dahil patay na din daw si General Katase na pinaglilingkuran niya. Subalit pinalakas ni Lelouch ang loob ng Colonel dahil kailangan pa raw siya ng mga Japanese. Samantala kasalukuyang nakikipagbakbakan ng mga tauhan ni Todo sa mga Royal Guards. Pagkatapos ay dinala si Todo sa bago niyang Nightmare na agad niyang sinakyan. Natutupad ang lahat ng plano ni Zero, subalit dumating na naman ang Lancelot para pigilan sila. Kailangan ng pumili ni Yuffie ng Mananalong painting para sa art contest, subalit nag-ulo sila dahil sa paglalaban na nagaganap. Napapanood nila na mag-isa lang ang Lancelot sa kalaban niyang 7 Nightmare, ngunit kahanga-hanga na nagagawa niyang makipagsabayan. Subalit nag-research na pala si Lelouch tungkol sa Lancelot kaya nagagawa nilang ma-predict ang mga kilos na gagawin nito sa tulong ng mga command ng bida. Kaya naman tagumpay nilang na-corner si Suzaku subalit nakailag pa rin ito. Pero nagawa ni Todo na mabuksan ang compartment, kaya sa wakas ay nalaman na nila na si Suzaku pala ang piloto ng Lancelot. Hindi makapaniwala si Lelouch na ang matalik niya palang kaibigan ng nakakalaban niya sa battlefield. Samantala hindi makapaniwala ang mga Britanya na isang Japanese ang piloto ng Nightmare dahil ipinagbabawal ito. Nakiusap si Todo na itigil na nila ang walang saysay na laban dahil dapat ay magkakampi sila na kinakalaban ng Britanya. At tanong naman ng tanong si Callan kay Zero kung ano ang gagawin subalit hindi makapagdesisyon ng bida. Kaya nagdesisyon ang mga tauhan ni Todo na tapusin si Suzaku gamit ang kanilang formation technique, subalit nagagawa pa rin ng Lancelot na depensahan ang sarili mula sa kanila. Nagpasya si Zero na umatras sa laban dahil napakarami na ng reinforcement ang paparating. Kaya nagpalabas ng napakakapal na usok ang mga kasama, saka binaril ang gulong ng Lancelot upang makatakas sila ng walang problema. Dahil sa nasaksihan ni Yuffie ay pinili niyang knight si Suzaku, na siyang ikinagulat ng lahat ng mga Britanya na nasa lugar. Samantala si Zero ay idinaan na lang sa mala-demonyong tawa ang nakakabaliw na natuklasan. Nagkaroon sila ng isang submarine dahil sa tulong ni Rakshata. At dito ay isa-isang iginawad ni Zero ang mga mahahalagang posisyon kung saan ginawa niyang hepe ng mga Black Knight si Todo. Si Detard naman ay ginawa niyang Public Relation Officer, subalit tutol ang mga kasamahan dahil isang Britannian si Detard. Pero giit ni Zero na ang pinagbabatayan nila dito ay ang mga kasanayan at hindi ang lahi. Ang second commander naman ni Zero ay si Ogi, at para sa engineering naman ay si Rakshata. Magkakaroon din sila ng mga squad, at si Callan ang napili niyang pinuno ng Squad Zero. Pagkatapos ay itinalaga ni Zero ang mga squad leader ng lahat ng mga sundalo nila. Samantala usap-usapan sa Britanya ang isang Japanese na piniling maging knight ni Prinsesa Yuffie dahil tutol ang karamihan sa ginawa ng prinsesa. Iminungkahi ni Detard na ipapatay nila si Suzaku upang mabawasan ang panganib na kinakaharap. Subalit hindi gusto ng mga kasama ang pumatay ng walang laban kaya haharapin na lang daw nila sa battlefield si Suzaku. Samantala si Emperor Charles ay nasa spirit realm nang dumating ang anak niyang si Isnizel para maglingkod sa ama. Subalit giit ni Charles na pabayaan muna nila si Lelouch sa mga nais nitong gawin. Nagkaroon ng selebrasyon sa Academy dahil sa pagiging knight ni Suzaku. At ang lahat ng ito ay plano daw ni Nunnally. Nagpunta din si Lloyd sa Academy nang makita niya na talentado din pala si Nina pagdating sa programming. Masaya ang lahat sa Academy nang dumating si Callan para patayin si Suzaku. Pero pinigilan siya ni Lelouch sa balak niyang gawin. Saka dumating si Lloyd para sunduin si Suzaku para sa trabaho nang malaman ng buong Academy na si Lloyd din pala ang fiancé ni Milik na siyang hindi matanggap ni Rival. Papunta sila Suzaku sa Shikine Island para salubungin ang isang royal blood. Subalit nabalitaan din ito nila Zero kaya naghanda sila para dakpin si Suzaku. At sa tulong ng device ni Rakshata ay nakakapagtago ang submarine nila sa Britanya. Kinumprante ni Zero si Detard dahil sa inutos nito kay Callan na patayin si Suzaku habang nasa Academy. Dahil sa pwede naman daw nilang gamitin ng media para itago ang katotohanan. Ngunit dahil gumagawa ng sariling hakbang ang lalaki ay pinaalala ni Zero ang posisyon niya sa samahan. Giit ni Detard na ang pakay niya talaga ay ang madokumento ang mga nakakamangha na nagagawa ni Zero. Samantala nakarating na sa isla sila Suzaku kasama ang prinsesa, ngunit kaagad na umatake ang Black Knights para dakpin si Suzaku. Pero dahil nakaposisyon na ang Black Knights ay mabilis lang nilang natalo ang mga bantay.
Nangako si Suzuko na iaalay niya ang buhay para sa prinsesa, pero pinagdudahan siya ng isang sundalo dahil isa pa rin siyang Japanese. Subalit ibinigay ni Yuffie ang buong tiwala niya kay Suzuko, kaya naman matapang niyang kinaharap ang mga kalaban gamit ang Lancelot. Tapos nakita niya si Zero na nag-aabang sa malayo. Sumugod si Zero sa isang hukay na siyang ipinagtaka ni Suzuko, pero sinundan niya pa rin ang bida para tapusin. Subalit isa pala itong trap, kaya hindi makakilos ang Lancelot. Tapos pinalabas niya si Suzuko sa nightmare para makausap. Labis nang nag-aalala si Yuffie sa kanyang knight nang mapagtanto nila Lloyd na gumamit ng Sakuradite ang Black Knights para pigilan ang pagkilos ng Lancelot. At ang tanging makakagawa lang daw nito ay si Rakshata. Bumaba sila Suzuko at Zero sa kanilang mga nightmare para mag-usap, at hindi na nagpaligoy-ligoy si Zero dahil nais niyang pumanig sa kanya si Suzuko, alang-alang sa tatay nitong nasawi dahil sa pananakop ng Britanya. Tumawag kay Suzuko si Lieutenant Colonel Fayer dahil magpapadala daw ng mga missile ang Britanya sa kinaroroonan nila, kaya napag-utusan si Suzuko na huwag paalisin si Zero. At kahit na alam ni Suzuko na gagawin siyang alay ng Britanya para mapatay nila si Zero ay ayos lang sa kanya. Wala namang magawa si Kallen dahil kapag pumasok siya sa loob ng field ay maaapektuhan din ng Guren. Naiinis si Yuffie kung kanino man nanggaling ang utos na ialay si Suzuko. Pero hindi daw mapipigilan ng utos dahil mas mataas ang ranggo nito kay Yuffie. Kaya nais ni Yuffie na magpunta sa kinaroroonan ni Suzuko para hindi ituloy ang pagpapadala ng mga missile. Nakita nila ang napakaraming missile, kaya sinubukan ni Kallen na iligtas si Zero pero maging siya ay naapektuhan ng Sakuradite, habang si Suzuko naman ay handang ialay ang buhay para mapatay lang si Zero. Ipinag-utos ni Todo na barilin nila ang napakaraming missile na papunta sa kanila sa abot ng makakaya, samantala si Yuffie ay papunta kay Suzuko gamit ang isang nightmare. Ngunit sa gitna ng panganib ay biglang dumating si Prince Snizel sakay ng kanyang Avalon na siyang humarang sa mga papabagsak na missile. Saka naglabas ng isang cannon si Snizel na itinutok kay Zero, habang kasama si Suzuko na handa nang ibuwis ang sariling buhay. Kaya napilitan siyang gamitan ng GS ang kaibigan bago pa man sila tirahin ni Snizel ng cannon. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin, at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.